Morning mga kabutingting. Another day and another repair. And Happy New Year's po. Happy New Year po sa inyong lahat. Meron po tayong repair ngayon at binaklas ko na siya. Dahil ang problema nito is not charging. So ang model ng laptop na to ay Lenovo T480. So Lenovo T480. Yung code ng ano niya, ng motherboard niya ay ayan, ET480 NM-B501 Revise 1.0. So not charging siya, meaning no power to. Binaklas ko na siya kasi para hindi na mahirap at matagal sa sa video. So setup ko lang yung camera natin. Ayan. Mag-test tayo ng charger natin. Tingnan natin kung may pumapasok na ba tayo sa kanya. Pasensya na, medyo paos pa rin. May sumasabit pa rin. Ayan. Ito yung, ano po yan? Ano yan? Laptop daw. So, pakita ko sa inyo, may bagong dumating na laptop. Isang Acer. Ayan. Ang specs ay Core i3. Hindi ko alam kung ano issue nito, then gagawa na lang natin ng video. Ayan. Tabi muna natin to para ano. Tabi muna natin. Going back, balik tayo sa ating nire-repair. Ayan. Yung voltage niya is 5 volts, 0.05 ampere. So, meaning walang pumapasok na 19 volts. So, set up ulit natin si camera. Ayan. Mag-test tayo. Sakit ng lalamunan ko Natanggal na tong ano Pawala na yung ubot sipon ko. Ngayon, bumalik na naman ulit. Kailangan ko ganito. Tester tayo. Hanap tayo ng mga posibleng suspect natin sa ating repair. Diode mode. Diode mode. Check natin dito sa mga inductor. Ganun yung tester ko. Check natin sa inductor. 13. Ano nangyari dito? Ten, 10. So hindi pa naman siya full short. 41, 0.5, 0.5, 0.7, 1.0,
Sa BIOS 1.6. Not sure kung BIOS to. Dalawa kasi siya eh. OL. Zero point 057. Medyo mababa doon. Check tayo dito sa capacitor natin. Good. 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 Good siya. 0.1. 1.7. Good. 0.1. Ito, meron dito mababa. 0.4. Medyo mababa reading dito. Fuse. Okay. Ito, almost shorted siya. Yung capacitor na to. Ito. Shorted din. Shorted din. Inject tayo voltage dito. Pero check ko muna to. Sa kabila. Check muna tayo mga ibang capacitor. Good. Ito yung 54, mababa. Pero hindi pa siya full shorted. Ito 10, 11. Ito yung nandun sa kabilang side. Good. Six. So yun lang yung nakita nating shorted, yung full shorted. Itong side na to, tsaka dito. Yan, yung hilera na yan. Inject tayo ng voltage para makita natin kung saan ang shorted natin. Inject tayo ng voltage. Dito yung 0. Dito. .29. Gamitan natin ng thermal camera. Uy! Mga bata na kinakaskas yung ano natin. Bintana. So try natin kabit tong thermal camera.
Check ko muna sa sa thermal cam kung saan makikita. May makikita siya. Ayun, parang may umiilaw. Para tayong may ilaw. Ayun, nakita ko na. Pakita ko sa inyo. Ating thermal camera. Zoom muna natin para kitang-kita niya. Kita niyo? May umiinit. Turo ko. Ito, ayan. So, dito sa dalawang capacitor. Papakita ko sa inyo sa video. Huwag muna natin i-zoom. So, ito siya. Hindi ko alam kung alin sa dalawang capacitor yung magkatabi. Ito. So, tirahin natin ang pausok. Pausukan natin para makita natin kung sino sa kanila. Insensohan natin. Insenso. Dalawa lang naman yun eh. Inject natin. Saan ba yun? Ito. Tingnan natin kung sino yung magre-react sa dalawang capacitor na yan. Nakikita ko yun sa YouTube eh. Kung sino na magre-react. Inject tayo ng voltage. 1, 2, 3. Ayun, kita na. Kita na agad. Ito, yun to. Yan, yung side na yan, yung pangalawa. So, yun yung shorted natin. Kanina 0.5 yung voltahe natin na pumapasok. Tingnan natin kung pagkatapos natin tanggalin yan, mawawala yung 0.5 at tataas yung reading.
Sana hindi na tayo pahirapan ng computer na to. Check natin ulit yung shorted na capacitor na pinag-injectan natin. Tingnan natin kung nagbago reading. Ayun, nag-OL na siya. Goods na to. Ayun, 0.6. Tumaas na reading. Ito, 0.6 din. Tumaas na. So, dapat ito, hindi na shorted to. 0.6. So, good na yung line na yan. Tingnan natin kung papasok na yung voltahe na 20 volts or 19 volts. Ito yung capacitor. Mamaya check natin kung shorted siya. Charge natin. Wala nakasaksak. Yun, may 19 volts na. Umilaw na siya. Kabuting-ting, ayan o. 19 volts. Tingnan natin, umiinit na yung CPU. Patayin muna natin. May pumasok ng 19 volts. Ayan, mainit na yung CPU niya. So, test natin mga kabuting-ting. Lipat tayo dito sa... Medyo masikip dito sa lamesa ko eh. Lipat tayo doon para doon natin siya ititest. Tingnan natin kung mabubuhay na. So, ipopost ko muna. So, yan na mga kabuting-ting, na-assemble na natin. Ano lang to, hindi yan fully assemble. Hindi pa nga siya naka-screw yung board. Kumbaga, titingnan lang natin kung mag-display at magkaka-power. So, setup ko lang. Ay, nako. So, meron tayong 19 volts, 0.5. Press natin yung, press ko yung power button. Parang hindi nag-react. Press ulit natin. Ayun, umilaw. 0.5. Ayun, umiikot na yung fan. 0.4, 0.9, 1.2. May display na tapat. Ayun, meron na. May display na. Nag-display na siya. So, success tayo rito. Ayun, tulog na siya ng tunog. Success na tayo rito sa isang laptop na to. So, yun lang mga kabuting-ting. Hindi na natin patatagalin. May display na. Ayan, nagra-run na yung ano niya. Yung ampere niya, 0.8. Siyempre, dapat umiinit yung CPU eh. Kung umiinit ang CPU, buhay na yan. Tapos tumutunog. Ayan o. May display na siya. Okay? So, yun lang mga kabuting-ting. Maraming salamat. And again, Happy New Year. Siguro ngayon lang ulit tayo makapag-upload after ng ilang dekada. So, nakachamba tayo ng isa. So, yun.
Again, kung meron kayong gustong ipa-repair, laptop, desktop, cellphone, pwede kayong mag-message sa atin. Kung malayo po kayo, pwede nyo ipadala sa atin via LBC or JNT. Depende sa inyo kung ano gusto nyo gamiting courier. Kung alang Metro Manila naman, pwede nyo Lalamove or Grab. Bahala na kayo. So, yun lang naman. At bago natin ipadala sa inyo, let's say kung malayo kayo, bago natin ipadala yung laptop, pag na-repair natin, settle nyo muna yung payment, kailangan mabayaran muna din. Saka ako i-release yung unit nyo para safe and sound tayong lahat. Yun lang po, and have a nice day. God bless po. Bye-bye. Happy New Year po ulit.